serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. At it's Friday once again. Pag ganitong Biyernes ay talaga namang excited po kami na ihatid sa inyo yung aming mga inihandang impormasyon, talakayan, panayam dito po sa ating programa. At wala po ngayon si Yusek Goddess Hope Libiran, pero may makakasama naman po tayong isang batikang mamamahayag. Pero bago yan, papakilala po muna ako. Ako po si R. Vargas. Magandang gabi sa iyo, R. Magandang gabi. At ako naman po syempre si Jamie Quinto sa pangalan po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Welcome po sa programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Ayan, Jamie, ang ating programa ay hatid sa atin, no? Hatid sa ating mga kababayan ng Department of Budget and Management. At tayo po ay napapakinggan sa pamagitan ng Radyo Pilipinas. 738 kHz po yan sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabayan din tayong napapakinggan at napapanood sa Channel 3 para po sa mga gumagamit ng TV Plus at yung meron namang gumagamit ng Affordabox, kami po ay nasa channels 45 to 49. At syempre, ang ating Facebook Live, ayan, ang Radyo Pilipinas, makikita din po ninyo yung programa po ng Usapang Budget natin sa Facebook page ng Philippine Information Agency at ng Radyo Pilipinas. At syempre, sa Usapang Budget natin page ng DBM. O yan marami pong binanggit si Jamie meron pong radyo, iba't ibang platform yan. May TV at meron din pong nasa Facebook. Kaya naman, hitik po sa balita at impormasyon ang programa natin ngayong gabi at mamaya po makakasama natin ang Director ng Organization, Position, Classification and Compensation Bureau ng Department of Budget and Management. Walang iba kundi si Director Gerald Handa. Pero bago yan, narito muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Ang pambungad nating good news ay para po sa mga kawani ng gobyerno. Tiniyak ni DBM Secretary Mina Pangandaman na makatatanggap ng mid-year bonus ang mga kawani ng gobyerno simula nitong May 15, 2024. Ang mid-year bonus na katumbas ng isang buwang basic pay ay ibinibigay sa mga nagserbisyo sa gobyerno ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Makatatanggap ng mid-year bonus ang mga civilian personnel kasama ang mga regular, casual at contractual employees, mga appointive o elective positions maging full-time o part-time sa executive, legislative at judicial branches, constitutional commissions, iba pang constitutional offices, state universities and colleges at government-owned or controlled corporations na sakop ng compensation and position classification system, local government units at maging mga uniformed personnel. Ang mid-year bonus para sa mga kawani sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay
ay itatalaga ng kanilang mga sanggunian. Usapang budget natin. Budget news. Budget news. Inaprubahan naman ng Department of Budget and Management ang paglikha ng may 4,265 posisyon. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman, ito'y upang suportahan ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na layong maibsan ang kahirapan sa bansa. Ang mga Contractual Project Development Officer 2 position ay nilikha upang dagdagan ang kasalukuyang staff ng DSWD. Sinabi ni Secretary Mina na mahalaga ang suporta sa 4Ps para sa inclusive development, pagbibigay kapangyarihan sa mga pamilya at pagputol sa cycle ng kahirapan sa Pilipinas. Sa pamamagitan umano ng paglikha ng mga bagong posisyon, nagbibigay din ng oportunidad para sa trabaho na makatutulong sa pag-stabilize ng ating ekonomiya. Samantala, good news pa rin, humarap sina Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman at Procurement Service DBM Executive Director Attorney Denny Santiago sa media kasunod ng kanilang sectoral meeting kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa modernized Philippine Government Electronic Procurement System at e-marketplace sa Malacanang nitong May 14. Ibinahagi ni Secretary Mina na sa katapusan ng Hulyo ay opisyal nang ilulunsad ang e-marketplace, isang digital platform na mas magpapadali at magpapabilis sa proseso ng procurement ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang e-marketplace ay hango sa mga e-commerce platform tulad ng Shopee, Lazada at Amazon. Binigyan din naman ni Edie Santiago na kabilang sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos ang siguruhin ang pagiging bukas ng e-marketplace sa lahat upang maiwasan ang mga issue tulad ng overpricing at matiyak ang pagkakaroon ng feedback mechanism. Tinalakay naman ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ang mga pagsisikap ng pamahalaan sa pagresolba sa problema sa supply ng tubig at kalinisan sa bansa. Sa kanyang broadsheet column na Beyond Budget ngayong linggo na may titulong A Bucket of Hope, Addressing Water Supply and Sanitation Issue for a Bagong Pilipinas, binigyang diin ang kalihim na ang tubig ay isang mahalagang pangangailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasabay nito ay tiniyak ng Budget Secretary na lulutasin ng gobyerno ang anumang banta o issue sa pamamagitan ng whole-of-nation approach, lalo na ngayong nararanasan ng bansa ang masamang epekto ng El Nino. At sa lalong madaling panahon, ang La Nina naman. Hinikayat din ng kalihim ang mga Pilipino na responsabling gumamit ng tubig bilang kanilang kontribusyon sa mga pagsisikap sa konserbasyon. 10 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi sa iba pang tampok na balita, tiniyak ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman na ginagawa ng ahensya ang makakaya nito upang patuloy na palawakin ang kakayahan ng mga public financial management practitioners sa bansa. Ito ang kanyang binigyan diin sa kanyang mensahe sa ginanap na Public Financial Management Competency Program for Local Government Units sa Puerto Princesa, Palawan nitong May 15, 2024. Nagbahagi naman ng kanilang kaalaman sa procurement sina Procurement Service DBM Executive Director Attorney Denny Santiago at Government Procurement Policy Board Training Speaker Christian Mendoza. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng local budget officers at PFM practitioners mula sa iba't ibang parte ng Region 4B. Nakaisa rin sa ginanap na PFMCP sila DBM Undersecretaries Wilford Will Wong at Margot Marie Salcedo, Palawan Provincial Board Member Ryan Maminta, Puerto Princesa Mayor Losilo Byron, Mimaropa League of Local Budget Officers Incorporated President Manuel Tria Jr. at DBM Region 4B Director Ricky Sanchez. Usapang budget natin. Budget news. Budget news.
Bilang paggunita sa ika-54 na anibersaryo ng Development Budget Coordination Committee o yung DBCC, pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Nina Pangandaman ang launching ng legacy book na naglalaman ng fiscal and monetary policies, socio-economic goals and strategies at budget practices and reforms sa bansa sa loob ng mahigit 5 dekada. Nakiisa rin sa book launching ang mga opisyal mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ni na Department of Finance Secretary Ralph Recto, National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, Chief Justice Alexander Gesmundo at Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Nakibahagi rin sa nasabing aktibidad sina DBM Undersecretaries Wilford Will Wong, Margo Mari Salcedo, Yusek Goddess Hope Lebiran, Maria Francesca Del Rosario, Chief of Staff Attorney Leo Angelo Larsha, DBM Principal Economist Dr. Jojit Basilio at Assistant Secretaries Romeo Matthew Balangkit at Gerardo Maula. Dumalo rin ang ilan sa mga dating naging bahagi ng ahensya na sina dating DBM Secretary Benjamin Jokno at former Budget Minister Dr. Jaime Laya. At yan po ang mga tampok na balita sa ating Budget News. Jamie, at sa oras na ito, dagdag kaalaman naman po ang aming ihahatid muli sa inyo na aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Ngayong linggo ay pag-uusapan naman natin ang dalawang salita na kadalasang naririnig sa pagpapatupad ng proyekto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang obligation at disbursement. Ang obligation ay legal na pananagutan o sa Ingles ay legal liability na kailangang bayaran ng gobyerno. Sa pamamagitan ng pagpirma ng kontrata sa isang supplier o creditor, nagkakaroon ng obligation ang gobyerno. Ang mga obligasyon na ito ay kinakailangang sakop ng mandato ng ahensya na nagpapatupad sa isang proyekto at hindi lalagpas sa pondo na nailaan para rito. Importante rin na ito ay hindi lumalabag sa existing rules and regulation. Samantala, ang disbursement ay ang aktwal na pag-withdraw ng cash mula sa Bureau of the Treasury at pagbabayad ng mga obligasyon. Naging malinaw ba? Sana'y kinapulutan nyo ng mga bagong aral ang episode natin ngayon. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo dito sa Budget 101. Ngayon sa ating, ayan, Jamie, tinampok sa ating Budget 101 itong tungkol sa obligation at disbursement. Sa madaling salita, ito pong obligation ay isang pangako na magbayad. Habang ito namang disbursement, Jamie, ay aktwal na paglabas ng pondo. Ayun. Correct ka dyan, R. At ang pag-unawa sa pagkakaiba ng obligasyon or obligation at disbursement ay nagpapalakas ng epektibong pamamahala ng pondo. Transparency Correct. at higit sa lahat yung accountability sa gobyerno. Talaga namang every week natututo po tayo sa mga dagdag kaalaman na hatid sa atin ng Budget 101. Tama ka dyan, Jamie. Ako nga, sabi ko kay Yusek Goddess, every week, bagong kaalaman lagi yung natututunan ko. Parang Totoo. sabi niya nga, ako yung nagbe-benefit dito sa Budget 101. And for sure, maging ang ating mga taga-panood at taga-pakinig ay may natututunan din. So next week, abangan nyo po. Meron pa ho ulit tayong another na dagdag kaalaman dito sa ating Budget 101. Pero wag po kayong bibitiw dahil ang susunod nating segment ay ito namang ating Budget Matters. At makakasama natin Jamie maya-maya ang head ng Organization, Position, Classification and Compensation Bureau o itong tinatawag na OPCCB ng Department of Budget and Management. Wala pong iba kundi si Director Gerald Handa at tatalakayan niya ang tungkol sa isang mahalagang bagay at Uy, ano kaya ito? maraming may gusto nito, ha? Oo, tutok lang at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas po
ang ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Vidal, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ayan, 6:19 na po ng gabi. Kayo po ay patuloy na nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si R. Vargas. At ako naman po si Jamie Quinto. Tayo po ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 on your AM dial. At syempre sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas at ganoon din sa ating free TV, no? Yung TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At syempre, meron din tayo sa usapang budget natin page ng Department of Budget and Management, Jamie. At ganun din po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, Jamie, singit lang ako. Shout out muna. Nag-birthday ang aking ang pamangkin namin ng wife ko na si Caleb Feliciano. Happy birthday sa iyo. At ganun din, nag-birthday the other day yung aming ka-churchmate na si Emerson Kimba Sr. Kahapon naman yung inaanak ko. Yes, yun. Nag-birthday din kahapon yung inaanak ko na si Sophie Kimba. Happy birthday sa iyo, inaanak. Happy birthday. At hindi ko alam kung sa 18 naman si Dr. Emerson Kimba Jr. At sa May 21, happy birthday sa aming kasamahan na si Aaron Pantig. Happy birthday. At this point, dumako na po tayo sa ating tampok na Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Ayan, isa na naman pong makabuluhang talakayan at usapan ang ihahatid namin sa inyo ngayong gabi dito po sa ating segment ng Budget Matters. At ngayon po ay aalamin natin ang buong detalye dun sa naging top story natin kanina, Jamie, sa ating budget news. Ito yung tungkol sa mid-year bonus. At talaga ng mga good news yan sa maraming empleyado ng gobyerno, sa mga kawani ng pamahalaan.
Tama ka dyan, R. At siguradong excited ang mga government employee na malaman ang tungkol dito sa, ano nga ulit ito? Talaga naman. Mid-year bonus. Mid-year bonus. Yes. Oo, talagang sana all. Oo. Huwag ka mag-alala, nakaka-relate ako sa iyo. O, di ba? Yung mga nasa labas ng booth natin dyan, abot-abot ang ngiti nila, na mukhang nakuha na nila. Dahil malapit po sa pulso, malapit sa puso ng marami yung ganitong klase ng usapan, lalo na, no? At maraming gastusin. Kasi, di ba? Mamahal na ng bilihin ngayon, ha? Hindi lang yun. May, June, mag-enrollment na. Yung pang-tuition, matrikula ng mga bata, Oo. At kasama po sa ating talakayan ang kasalukuyang pag-aaral para din po dun sa tinatawag na, eto good news din to salary adjustment ng gobyerno. Uy. Kaya naman, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Hindi na natin ito patatagalin pa. Natutuwa tayo dahil muli po tayong napaunlakan ng mismong head ng Organization, Position Classification and Compensation Bureau o OPCCB ng Department of Budget and Management. Naging guest na natin siya dati dito. Wala pong iba kundi si Director Gerald Handa, live online via Zoom. Magandang gabi sa iyo, Director Handa. And welcome back sa Usapang Budget natin. Magandang gabi po, Sir R and Miss Jamie. At salamat po ulit sa pag-imbita sa akin na maka-join po ulit sa inyong pong programa ngayong gabi. Oo, alam namin you are a very busy person pero napaanlukan niyo po kami ngayong gabi dito sa ating programa. Maraming salamat, Director Handa. So hindi na natin patatagalin to, Jamie. Maraming excited sa usaping ito, sa isyong ito. Nitong Martes, Director Handa, inanunsyo mismo nitong si DBM Secretary Mina Pangandaman, ito pong pamimigay ng mid-year bonus sa mga kawani ng gobyerno. Napanood ko to sa press briefing sa Malacanang Kailan po nila maaasahan na ito'y kanilang matatanggap? Nung po bang mismong May 15 ay natanggap na ito o ito lang ang simula at tuloy-tuloy nila itong matatanggap? Tama po kayo dyan, Sir R. Mula po noong May 15, 2024 ay makakatanggap na po ang ating mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ng mid-year bonus. Ang mid-year bonus po ay isa sa mga insentibo na ginagrant ng ating pamahalaan na nakapaloob sa total compensation framework ng government. So ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sahod na ibibigay o igagrant ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pati ang ating mga local government units. At ito ay dapat magsimula noong May 15. So depende po ito, Sir R, sa pagpoproseso ng mga ahensya. Merong mga big agencies na as early as May 15 nakapag-release na po sila ng mid-year bonus sa mga qualified government employees na nakapag lingkod o nagkaroon ng services na hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15 ngayong taon. At ang ikalawang kondisyon ay dapat nanatili siya sa serbisyo ng May 15 ng 2024 at ang kawani ay nakakuha ng at least satisfactory performance rating sa recent rating period or sa applicable rating period. So ito yung mga tatlong kondisyon para maging qualified ang ating mga kawani ng gobyerno sa pag-grant ng mid-year bonus. So ibig sabihin, ganun pala yun, Jamie, hindi pala sabay-sabay na natanggap ng May 15. Hindi po lahat yon, Director Handa, katulad ng inyong pagkakapaliwanag. Tama po kayo. Depende po ito sa mga ahensya. Pero yung budget sa national government ay nakapaloob na sa ating General Appropriations Act. So comprehensively na-release na po ang budget para sa mid-year bonus. So merong mga around 1.8 million na kawani ng national government ang pwedeng ma-qualify sa pag-grant ng mid-year bonus. At yung corresponding budget naman nito ay nasa General Appropriations Act na nakapaloob sa ating GAA ang around 62 billion para sa pagbabayad o pag-grant ng mid-year bonus sa mga kwalipikadong kawani. So depende ito sa proseso ng bawat ahensya, sa paggawa nilang kanilang payroll at pag-credit sa bawat account ng ating kawani ng pamahalaan. Yung qualified
Oo. Director, kung nabanggit Yes yung po. qualified, sorry to interrupt you at Jamie, qualified. Yung iba kasi nagtatalo-talo. Although sila ay empleyado ng gobyerno, pero biglang sasabihin nila, bakit ako hindi ba ako qualified? Bakit hindi ako kasali dyan? Paano ba natin Parang i-classify kung Yes. eligible ka na makatanggap Oo. ng mid-year bonus. Paano ba yan, yung qualified na yan, Director? Una, dapat ay ikaw ay civilian personnel ng pamahalaan. Na appointment mo ay either regular, casual, contractual, or pwede kang full-time or part-time sa executive, legislative at judicial branches, Opo. constitutional commissions, as well as state universities at GOCCs na sakop ng compensation and position classification system. So, aside from that, sa mga civilian personnel, yung ating ding mga military and uniform personnel sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, at yung NAMRIA na mga military and uniform personnel ay qualified din. Provided, sabi ko nga kanina, nakapaglingkod sila ng at least 4 months of government service mula July 1 hanggang May 15 ng taong ito. Ikalawa, nasa serbisyo pa sila ng May 15. At ikatlo, may at least satisfactory performance rating sa recently performance rating period. So, sir, kung halimbawa po pumasok sila this year lang, let's say January of this year, meron po ba silang matatanggap na mid-year bonus or wala pa po? Since 4 months yung required na service period, kailangan ay naka-render siya ng at least 120 working days mula January hanggang May 15. So kung January 2 halimbawa o yung first working day ng taon at nasa serbisyo pa siya ng May 15 at meron siyang performance rating na at least satisfactory, magiging kwalipikado siya sa pagtanggap nitong mid-year bonus. Yung matatanggap, magkano? Magkakaiba rin ba yan, Director Handa? Yes po, Sir R. Ito ay equivalent sa 1 month salary ng ating mga kawani. So yung mga ating nasa salary grade 1, ang matatanggap nilang mid-year bonus ay 13,000 pesos. Yung ating mga nasa SG11 naman, o yung mga technical personnel na salary grade 11 step 1, ay makakatanggap sila ng 27,000 na mid-year bonus. So ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Oo, siguro tanong na rin natin kay sir kung makakatanggap ba yung mga COS at mga JO. Job order. Job order. Nakapaloob sa Budget Circular 2017-2 na isa sa mga hindi covered ng pag-grant ng mid-year bonus yung ating mga contract of service and job order workers dahil they are engaged on an seasonal emergency basis at yung kanilang services ay considered na no employee-employer relationship at ang kanilang pondo ay naka-charge sa non-personnel services. So malino naman doon sa ating DBM budget circular na job order and contract of service ay hindi covered ng pag-grant ng mid-year bonus. Bagamat malungkot na katotohanan yan para sa mga job order at COS director, pero kung hindi man sila makakatanggap ng mid-year bonus, meron bang parang katumbas din nito na matatanggap sila or talagang wala talaga? Nakapaloob sa COA DBM Joint Circular No. 2 Series of 2020, subject to availability of funds, ay pwedeng magkaroon ng up to 20% premium ang ating mga qualified COS and job order workers. So depende sa available funds, MOE funds ng bawat ahensya, aside from their salaries and wages, pwedeng mag-grant ang bawat ahensya ng premium up to 20% na pwede naman nilang ibigay on a monthly basis, pwedeng semestral basis, pwedeng mid-year, year-end. So itong kinoconsider natin na 20% premium, ang pwedeng more or less karagdagang payment sa ating mga
aside from their salaries and wages ng ating mga contract of service and job order workers. At alam mo, Ara, sa totoo lang, yung pwede siguro nating mahingan since ang ating pinag-uusapan nga ay budget, no? So siguro, sir, ano ho yung personal na maipapayo nyo, Director, dun sa mga kasamahan nating kawani ng gobyerno para nang sa ganun ma-maximize nila ng husto yung paggamit ng kanilang mid-year bonus? Magandang tanong. Ito ay May 15 binigay. So magtatapos na ang school year ngayong end of May. So meron ng pwedeng ipunin ng ating mga kawani ng pamahalaan na pwedeng gugulin nila para pang-enroll sa mga estudyante sa susunod na school year. So timing yung pag-release ng mid-year bonus ngayong May 15 para maipon at siyang igugugol ng ating mga magulang na kawani ng pamahalaan sa pantustos nila sa enrollment ng kanilang mga anak. So I think ito yung isa sa mga gandang dulot. Yung iba naman, yung ating mga Gen Z na empleyado ng gobyerno. Yung mga so meron single na silang po. Ayun, mga single, may pondo na sila para, gusto nila mag-travel later on or may mga nakabook na sila na travel sa ating bansa. So meron na silang pwedeng gamitin. At yung iba naman po, emergency fund. So, diretso kagad sa bangko para in case of emergency or medical emergency, meron silang funds na pwedeng hugutin later on. May tax po ba ito? Ano rin po ito, ma'am, pasok din po sa imposition of tax. So, subject to BIR tax rules po natin ito, ma'am. I see. So, kumbaga parang, kung ano yung neto ng sweldo mo, yun yung papasok. Actually, ma'am, kabuang 1 year po yun. So, 1 month mid-year bonus. So, yung mga iba't ibang ahensya, depende sa kanilang pagbabayad ng taxes, merong annualized, meron namang naka-monthly. So, subject pa rin po sa ating imposition of tax rules ng ating BIR po. I see. Maganda yung sinabi kanina, yung tanong mo kay Director Handa, no, na sabi nga niya dapat gamitin sa pang-tuition. Tama. Kasi iba talaga namang pag nakakatanggap ng pera, gastos Lustay ng ng gastos, yes, nagiging waldas na. Sabi nga last week nung guest natin, si Miss Miriam Kiambao, ay maging matalino sa paggamit ng perang mga matatanggap mo, di ba? Tama. At sa ibang topic naman po, Director Gerald Handa, ano po ang balita dun sa ginagawa ng pamahalaan tungkol dito sa comprehensive study para sa potential salary adjustment ng mga government employees po? Sa pangunguna po ng Department of Budget and Management at ng Governance Commission for GOCCs ay nag-engage po ng isang consultancy firm para mag-aral po ng compensation study para ma-ensure na competitive po ang government pay with the private sector at ma-ensure din na come up ng nararapat na increase sa salaries. So, alinsunod nga doon sa press release ng ating DBM Secretary ngayong linggong ito, nakatakda ng isa pinalyong komprehensibong pag-aaral ngayong unang kalahating taon ng 2024. So, malalaman doon sa study kung how competitive yung ating government pay sa median market rates at makaka-come up ng different strategies para i-increase yung salaries ng ating government as well as kung meron pang iba pang benepisyo na pwedeng ibigay na alinsunod sa prioridad pa rin ng ating pamahalaan. At ito ay depende pa rin sa sa available funds ng ating pamahalaan. So we are ensuring na on 3 years or 4-year implementation, ito ay sustainable at mapopondohan ng ating pamahalaan. Opo. Director, bakit po kailangan na magsagawa pa ng komprehensibong pag-aaral tungkol po dito at gaano po ito kahalaga? In the past SSL, magkaroon talaga tayo ng pag-aaral. So bago mag-implement ng another round ng salary standardization law, ay kailangan ng isa pang pag-aaral to ensure that, sabi ko nga kanina, ay malaman yung kakayahan ng gobyerno na makipagsabayan sa private sector para makapagbigay ng nararapat na compensation at benefits. At the same time,
malaman natin ano yung mga estratehiya sa compensation, yung mga latest trends or other applicable compensation strategies upang mapalapit ang sahod ng ating mga kawani ng gobyerno sa kasalukuyang market rates habang binibigyang prioridad din yung mga iba't ibang level ng posisyon sa pamahalaan. Yung pong pag-aaral na ginagawa ng DBM at ng GCG ay alinsunod siya sa Joint Circular number 4 ng series of 2009. Nakalagay doon na talagang kailangan natin ng pag-aaral ng compensation ng government para bago ka pa makapag-implement ng panibagong salary standardization law to ensure nga na yung government pay is comparable with the private sector at yung makonsider din natin yung financial capability ng pamahalaan. So sa provide ng salaries and other compensation, tinitingnan din natin yung fiscal sustainability nito. At kaya ba ng pamahalaan ito over the 4 years kung ating 4 years uli ang pag-implement ng another SSL. Ang tanong ng marami nating kababayan, Director, magtatagal daw po ba ang pag-aaral na ito? Alinsunod doon sa direktiba ng aming DBM Secretary at doon sa kontrata ng consultancy firm, yung pag-aaral ng compensation para sa national government agencies, sa mga civilian personnel ng national government agencies ay magtatapos ngayong unang kalahati ng taon. So by the end of the first semester of 2024, meron na tayong compensation study na magiging basis natin sa pag-craft ng corresponding salary structure na pwede nating i-implement at i-recommend sa ating DBM Secretary at sa Office of the President para sa pag-implement ng another round of salary standardization law. At Director, baka po meron pa kayong mensahe na nais pong ipaabot sa ating mga nanonood, lalong-lalo na po yung mga government employees. Yung sa pag-aaral na ginagawa ng ating GCG at DBM together with the consultancy firm, maraming bagay ang kinukonsidera sa pag-determine kung anong level ang itataas o anong rate ang itataas ang salary. So meron tayong kinukonsider na economic indicators as well as yung comparability natin sa market median. At lastly, yung fiscal sustainability nito. So ang layunin ng pagkakaroon ng another round of salary increase is to make the government pay equitable as well as competitive with the private sector po. I see. Ayun, maraming salamat po, Director Handa ng DBM OPCCB at sa inyo pong oras na inilaan sa amin ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming po salamat Sir R at Miss Jamie sa pag-imbita, and shout out po sa aking Mrs. na si Marlene at sa aking anak na si Bea at sa buong OPCCB. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa inyo, Director. Ayan, samantala mga kaibigan, sa susunod nating talakayan, sa susunod po nating segment, makakasama naman natin, Jamie, ang isang innovator. At siya ay nakaimbento ng salt lamp. Salt lamp, asin na. At dahil sa kanyang imbensyon na yan, ay natampok siya sa APEC 2015. Kasama lang naman niya sina former US President Barack Obama at business icon na si Jack Ma. Ayan, alamin natin sino ba siya, ha? Abangan natin dahil makakasama po natin walang iba kundi si Engineer Aisa Mijeno Labastilla. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa
Ham Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Vidal, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. (6:43) ng gabi. Welcome back po. Kayo po ay nakatutok sa ating programang Usapang Budget Natin. Ako po si R. Vargas. At ako naman po si Jamie Quinto. Isa na naman pong interesting segment ang tampok natin ngayon sa Usapang Budget Natin. Tayo po ay makikipagkwentuhan sa isang innovator. Ha? At alam mo ba, R, aalamin natin sa kanya kung ano yung mga challenges ng kanyang trabaho at iba pang mga interesting na kwento. Totoo yan, Jamie. Pero bago yan, shout out sa mga nanonood sa atin via Facebook Live. Ay, yeah. Oo, itong si Miss Melania Estrella, sama niya. Magandang balita yung mid-year bonus na yan. Oo. Si Tita Mel yan. Kamag-anak mo? Oo, sa Galas. Oo. Sa may Quezon City. Ayan. Yes, to salary increase. Kasi siya, nagpe-pension na siya sa government din siya. Dati. I see. Oo. Si Maria Cecil Anunciacion, ang aking kapatid from Texas, USA. Magandang gabi daw, Pilipinas. Pero good morning sa kanila. At ang aking mother, si Mama Dory Vargas ay nakatutok din. Ayan. Shout out dun din sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa kanilang mga telebisyon. At sabi ko nga sa iyo, Jamie, totoo yung mga sinabi mo dahil malalaman natin itong mga challenges na kinaharap ng isang innovator na binabanggit mo nga kanina. Kaya naman, oras na para sa ating Budget Talk! Usapang budget natin. Budget Talks. Sa oras na 6:45 ng gabi, mapalad po tayo mga kaibigan, mga budget peeps, dahil napaunlakan po tayo ng isang innovator, sustainability advocate, at isa rin siyang guro, Jamie. At syempre pa, ang atin pong panauhin ay kasalukuyang faculty member ng engineering sa De La Salle Lipa sa Batangas at ang overseer ng Nexus Fabrication Laboratory at Enterprise Development Hub Coordinator ng Nexus Innovation Lab. Bukod po rito ay kasapi rin po siya ng Greenpeace
Philippines. Uy, Ayan. environment advocate din. Yes, tungkol sa mga Oo. environment yan. At Jamie, dahil sa kanyang mga naging ambag sa pag-promote ng innovation, technology at sustainability, abay ginawaran siya ng Outstanding Women in the Nation Service o Towns noong pong taong 2016. Wow. At napabilang po siya at natatanging babae na nakatanggap ng Outstanding Young Men Awards o TOYM noong 2019. Biruin mo, big time ang ating Oo. guest ngayon. Kaya naman, makakasama po natin online via Zoom. Welcome sa Usapang Budget natin, si Engineer Aisa Mijeno Labastilla. Magandang gabi po, Engineer. Magandang gabi po sa Magandang inyo, gabi po sa Engineer. mga sumusubaybay sa inyong programa. Magandang gabi po, Miss Jamie and Sir R. And thank you for having me in your program. At salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras dito sa ating palatuntunan ngayong gabi. Engineer Aisa, gusto muna namin kayong makilala. I'm sure yung ating mga tagapakinig ay gusto rin kayong makilala ng lubusan. Can you tell us something about yourself? Ibig sabihin, paano po kayo nagsimula sa inyong advokasya na i-promote itong sustainable development at environmental conservation? Naku, napakahabang story. Pero to cut the long story short, how everything began for me as a social entrepreneur, no? Nagsimula ako kasi nung naging part ako ng isang industry, particularly manufacturing industry for about 4 years after ko graduate at makuha yung aking degree sa engineering. Kaso parang I couldn't see myself working for the company for the next 40 years of my life. Parang may kulang sa akin at that time. Siguro one of the reasons would be parang may quarter life crisis ako noon. So I decided to quit my job, and then nung nag-quit ako ng job ko, enough na yung savings ko para alam mo na mag-travel around the Philippines to find myself. Doon ako naging part ng Greenpeace Philippines. And I can say doon ako na-open sa lahat ng bagay. Doon ko kasi na-experience firsthand yung poverty, ano yung reality dito, realidad dito sa Pilipinas. Doon ako naka-experience na nag-immerse kami sa community, sa mga island communities na talagang walang, not connected to the power grid, wala talagang kuryente. And I think those experiences, yung mga life skills na nakuha ko dito sa pagiging part ng Greenpeace Philippines as an NGO worker, yun yung inspire sa akin to come up with the innovation that we have now, which is yung salt planter. Kumbaga, nagbukas sa isipan ninyo, engineer, ano? Oo, parang na-inspire siya. Oo. Ang bata niyo pa po, engineer. No? At nakakatuwa, nakakamangha yung inyong ginawa. So, ano po itong sustainable alternative lighting or yung salt lamp, no? At totoo bang maaring gumawa ng lighting source sa pamamagitan lamang po ng salt water or yung tubig alat? Ay, dagat Or ba tubig yan? dagat. So basically yung in-innovate po namin yung materials na pag sinubmerge mo sa saline solution, or ibig sabihin ng saline solution, anything na maalat katulad ng tubig dagat, mag-generate po siya ng power para po siyang baterya, enough to charge, enough to light up LEDs and even charge low power mobile devices like your cell phones and smartphones. So perfect po talaga siya na source of lighting, particularly sa mga island communities na hindi connected sa power grid. Kasi kahit na sobrang layo ng mga isla na to na halos wala na signal ng cellphone, kailangan pa umakyat ng bundok para magkaroon ng signal. Yung mga tao doon, meron pa rin mga cellphones, syempre for emergency purposes. So yun po yung aming innovation, yung material na pag inilubog mo sa tubig maalat, mag-generate po siya ng power para makapagpailaw or makapag-charge. Alam mo, Jamie, kahit nung bata pa ako at hanggang ngayon talagang humahanga ako diyan sa mga inventor, nakaka-invento ng mga bagay-bagay, yung mga scientists na ganyan na talaga namang ang lawak ng kaisipan nila, no? Totoo. Parang yung nagsabog ang Panginoon ng talino, parang sinambot lahat nila. Iniisip ko, paano nila nagagawa itong mga bagay na ito, ano, ha? At talaga namang nais naming itanong sa katulad po ninyong innovator, engineer, ibahagi nyo nga po sa amin itong imbensyon ninyo na nakapag-establish na po ba kayo ng isang social enterprise?
At ano po at ang pangunahing mission nito at yung mga challenges nyo po sa pagbuo po nito, engineer? Apo. So, ngayon po, sa tulong po ng isang incubation program, local incubation program na funded po ng mga private companies dito sa Philippines, Opo. maganda po na may mga ganitong program na ngayon. So, kung yung mga estudyante natin, katulad na yung guro po ako, may mga estudyante kami na mga gaganda yung ideas nila, pwede namin itap itong mga organizations na tutulong sa amin para i-turn itong ideas namin into sustainable business. So, yun po yung nangyari sa akin. So, with the help of that incubation program, nakapag-establish po kami ng social enterprise. Yun nga po yung tawag po namin ng SALT. It's an acronym po, it stands for Sustainable Alternative Lighting. And ang main mission po namin is to donate these lanterns dun po sa mga island beneficiaries with the help of private companies na may CSR, LGUs, and NGOs. So, yun po yung main mission po namin. And the challenge really is to, yung habang binubuo pa po namin yung lampara. Kasi it really needs quite a lot of capital and investment to research and develop this product that we have. Pero pag may mga magandang idea, halimbawa, nasabi nyo, pag may magandang idea, may pagkakataon na minsan naaagaw yun no? Yung credit na pupunta sa iba. So kaya dito po sa school, I will wear my teacher hat muna po. Sige po. Dito po sa school, meron po kaming IP, Intellectual Property Office, na yun po yung tumutulong sa mga estudyante pag may maganda po silang idea to protect their intellectual property rights. So yun din po yung nangyari sa amin with regards to the incubation program na nasalihan po namin. Tumulong din po sila sa amin para i-protect din po yung kailangan i-protect din po sa aming innovation. And nabanggit nga po ninyo na talagang sabihin na natin may kamahalan, no, kapag ka mag-i-invent ka, syempre kailangan talaga ng pera. So sa ngayon po ba available na po ba yung salt lamp sa merkado at maaari din po bang maging DIY ito or you do it yourself yung mga ganito pong klase? Parang hirap Yung sa availability, hindi pa po siya available sa retail market. Although ngayon po ay nag-accumulate po kami kasi yung aming pong partner ay kailangan baka 500 units at least para mag-start po sila mag-assemble ng lantern. And then, yun po yung ginagawa namin. We partner with LGUs, NGOs, mga private companies hanggang sa ma-accumulate po namin yung 500 units and then we donate this to target beneficiary communities po nila. And then for the DIY part naman po, posible naman po siyang i-DIY part. Yun nga lang po medyo mahirap po dun sa material part kasi may manufacturing process po doon na medyo mahirap kung i-DIY. It needs equipment and tools po para mabuo po siya. May mga seminar ba para sa mga ganyan, engineer? Ay, marami po. Sa katunayan po, ang school po namin, which is Tala Salipa, ay kabilang po sa TBI, Technical Business Incubation. So, ang kagandahan po ngayon at swerte po ng mga kabataan ngayon. Kasi nung ako nag-i-start pa, wala pang ganito. So, talagang suot po kami sa butas ng karayom. So, sobrang hirap po na ipalaganap yung idea po namin at kumuha ng investor. So, ngayon po, marami po mga start-up events na pwede pong salihan ang mga estudyante na may mga ganitong idea or kahit hindi estudyante, basta may maganda po silang innovative ideas, they can join mga startup events po natin. Na dito sa startup events, makakakuha po kayo ng mga partners na pwede nyo rin pong maging business partner, pwede nyo pong maging investors. So, yun po yung kagandahan po ngayon kasi since lumaganap na po yung startup dito sa Philippines, gumaganda na po yung startup ecosystem. Ano po yan? So, mga short training courses po yan? Ganon? Opo, may mga training, may mga workshops po like yung mga design thinking. Yung design thinking po dito po talaga ituturo sa inyo kung paano mag-ideate, paano mag-isip ng problema at solusyonan yung problema na yon and then maggawa ng business out of it. Okay. Ayun, maganda. Oo. At syempre, dun sa mga nanonood po sa atin, ma'am, no? Ano po yung maipapayo ninyo sa mga batang innovators at aspiring scientists? Actually, yung anak ko, pag tinanong mo siya,
what would you want to be when you grow up? Sasabihin niya sa akin, gusto daw niya maging scientist. Wow. Kasi itanong mo kung bakit. Bakit daw? Mag-iimbento daw siya ng ng potion para hindi na daw ako hindi na daw ako tataba at saka hindi na ako tatanda. Di ba? Ayan, patinin mo ng training kay engineer. Yes po. So any message po doon sa mga kabataan na naghahangad or aspiring scientists sila at nagsusumikap at naghahangad na makagawa ng invention or breakthrough para makatulong na solusyonan po yung mga environmental issues natin sa ngayon. Ano po yung mensahe nyo or maipapayo nyo po sa kanila? Siguro po, yung una ko pong maipapayo, never get discouraged, lalo na pag kayo ay nag-fail sa isang bagay. Kasi yung fail na yun, it's a stepping stone para makagawa pa or maka-improve pa ng ideas or innovation na inyong gustong solusyonan or problema na gustong solusyonan. Pangalawa, humanap kayo ng mentor. It's very important that you guys seek mentors, kasi ito yung mga mentors na to, yung mga experts na to, ito yung tutulong sa inyo talaga para mapalawak pa yung inyong idea at inyong imagination at makagawa po talaga kayo ng magandang innovation. Pangatlo po siguro, wag din mahihiya na mag-ask ng tulong sa mga tao sa paligid natin, particularly nga yung mga organizations na we can tap in order yung mga organizations like incubation, accelerator programs na pwede nating salihan para mas lalong tumibay. Ito naman dun sa sustainability side, lalong tumibay yung sustainability part ng idea, lalo na kung gusto mo talagang ipalaganap ito. And the only way for us to, of course, share this innovation effectively is if we infuse entrepreneurship. Kasi kung wala yung entrepreneurship, sayang yung idea, sayang yung parang close lang siya. Hindi mo siya ma-share around the globe. Hindi na sa Philippines but across the globe. So yun, innovation should be infused with entrepreneurship. Otherwise, it's just your innovation is just a waste. Hindi siya mag-i-scale. Oo. So, kailangan talaga din na kumita din naman yung nag-imbento at syempre para ma-sustain din yung kanyang invention. Oo, tama. Ay sabi po ni Tita Mel dito, sabi ni Tita Mel Estrella, karamihan ng pamangkin nito kasi mga matatalino, mga engineers din Oo, so sana dumami pa ang lahi nyo, Engineer Aisa. We need more scientists like you po. Ayan, sabi niya. Engineer Aisa, dahil lang ating programa ay usapang budget at nagtuturo tayo sa ating mga kababayan kung paano magtipid, abay, meron bang mga mahal ba ang tuition sa ganito o yun sa mga training na ganyan, paano makakatipid o meron yung mura lang naman at abot kaya? Pag po kami, nagbibigay po kami ng workshop at saka mga trainings na ganito. Meron din po kami online, nagaganito rin po kami Facebook Live. Libre po siya. Uy, libre. Libre. O samantalahin na ninyo. Yes po. So, sali lang po kayo ng sali sa mga ganitong events. Kasi dito sa mga ganitong events at program, dito po kayo makakakilala or makakahanap ng mentor na pwedeng makatulong sa inyo para maging yung ideas yung ma-turn into reality and to a sustainable business. Oo. Pahabol lang. Sige, I-congratulate natin si si Engineer Aisa kasi she's first-time mother. Uy, happy Mother's Day nung Sunday po. At congratulations po sa inyo. So, ano ho yung, syempre sisingit tayo dun sa budget. So, ano ho yung mga naging adjustment ninyo nung mag-asawa in terms of budgeting? Ngayon po, at meron na kayong anak, diba? At meron na din kayong, baka meron ho kayong ma-share na mga budgeting tips na maaari pong ibahagi sa amin. So, syempre aside from categorizing your expenses, para siyang business din It's like running a business pero inside the house. Para alam mo yung cash flow mo. Ang natutunan ko ngayon na first time mama ko, of course, you need to look for multiple streams of income. So, kasi yun talaga ang makakatulong sa iyo para hindi na sumakit ang ulo nyo sa pagbabudget. Kasi if you have multiple streams of income,
of course, mas maluwag yung yung magiging sitwasyon mo, and don't just rely on your employment. So if as much as possible, doon sa mga estudyante ko, lagi ko sinasabi yan na as soon as you graduate at makakuha kayo ng trabaho at sa tingin nyo magiging stable job na yon, try nyo mag-invest agad. Kasi yung mga investments like, let's say for example, property. I know it's a loan, it's a debt, but you know, these are investments, and properties, let's say for example, nag-appreciate yan. So hindi ka talo dyan. So make use of the benefits from pag-ibig, no, 30 years to pay. So hindi mo mamamalayan after 10 years na nagbabayad ka, iyon na pala yung property. You can turn it into apartment or you know, so yun, mga ganong type of investments ina-advise ko sa aking mga students. Engineer Aisa, doon po sa mga trainings na sinasabi nyo kanina, no? Ano po yung pwedeng bisitahing website ng ating mga kababayan para mas makakuha sila ng karagdagang detalye doon sa binabanggit po ninyong mga ino-offer na trainings? So meron po kaming Facebook group. It's not a page, but it's a group. So you can join that Facebook group. It's called Startup PH. So dito po, lahat po ng mga startup founders at mga aspiring startup founders nag-ipon-ipon para kung may mga questions or may mga opportunities na pwede i-offer, pinopost lang po nila doon. So kung may mga trainings po sila na ino-offer na for free, you can just join the group, and yun, mas marami po kayo makikilala doon ng mga founders at mga entrepreneurs na can help you with your ideas. Ayun. Okay. And baka meron pa po kayong pahabol na mensahe doon po sa mga nanonood po sa atin. Go ahead po, Engineer. Ayun. So, supportahan nyo po yung mga inventors natin and scientists. I think ito lang po yung kulang. Yung a platform that will help inventors and scientists and engineers to really, invent or innovate something that would help the country or uplift the country. I believe so that, one of the pillars of a country's economy is innovation, science, and technology. Opo. So, ayun, okay. Maraming salamat po sa inyo, Engineer Aisa, sa pagbabahagi po ng inyong oras at karanasan sa mga nakasubaybay po sa atin. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Usapang Budget natin. Jamie, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa ating programa. Ako po, si R. Vargas. At samahan niyo po kaming muli sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, PIA at Usapang Budget natin Facebook page ng DBM. Sana po ay may napulot po kayo at natutunan kayo sa itinampok natin dito sa ating programa. Sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako naman po si Jamie Quinto at ito ang Usapang Budget natin. Dahil budget natin ito. Usapang Budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Hanggang upa lang ang kaya namin. Buwan-buwan na bayad para sa bahay na di naman sa akin